andun yung thought na parang hindi ka magiging komportable agad. Parang maghanap ka talaga ng mga magiging maayos na kakilala, kaibigan, gano'n. Siyempre, hinahanap mo yung tao na parang magmamatch sa values mo. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke you broke, your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear. Alright, hi guys. So today I am with Angela. Carlo, Hi ba? and we're here to discuss our thoughts about the question, how are you as a STEM student? So ayan, before we proceed to that main topic, so meron lang akong gustong parang game lang siya na in a scale of 1 to 10, no? Parang how will you rate yung difficulty ng strand na STEM? So, sinong gusto mong mauna? Ganyan. sige, siguro ako na lang. Siguro para sa akin, siguro lang siya, mga 8. Kasi, sa unang dinig, siguro, STEM student ka, sobrang galing mo siguro. Hindi naman eh. Ako yung buhay na patunay. Tsaka, siguro, hindi naman ganun kahirap. Well, sometimes, sobrang hirap naman. Pero, hindi naman siya palagi. May mga times talaga na chill-chill lang. May mga times na pa-banjing-banjing lang yung mga ginagawa mo as a STEM student. Pero, pag nag-STEM student ka, para mababreak talaga na ito yung tingin ng mga tao na pag STEM student, parang sobrang hirap. Ayun. Ako feeling ko 7 lang din. Kasi hindi naman ako ganun katamad, hindi rin ako ganun kasipag. So, balance lang. Parang ganun lang, as a student, yung normal na nararanasan ng student, hindi naman kasi siya parang STEM ka, sobrang hirap, ayums ka, ganyan. Parang ganun, or... Walang ganun, di ba? Oo, wala man naman student. Ikaw naman kasi talaga mag-handle kung mahihirapan ka or maladalian ka. Nasa sayo na yan. Oo. Lahat mahirap, lahat madali. Oo. So, proud. Ano pa ba? Ano pa bang experiences nyo as a STEM student? Sa akin, siguro kung i-compare ko yung grade 11 tsaka grade 12, parang mas nahirapan ako nung grade 11. Kasi, nung sa grade 11, sabihin natin na given na dun yung adjustment mo sa mga bagong mga kasalamuha. Kasi, sa akin, parang mas nasanay ako sa kada school year kakilala ko yung mga naging klase mo. Kasi, parang elementary to grade to junior high school. Nag-stay lang ako doon sa barangay namin. Shoutout sa mga taga-Osorio. Ayun. Sa school namin dyan. Shoutout Kaya ka. parang, andun yung thought na parang hindi ka magiging komportable agad. Parang maghanap ka talaga ng mga magiging maayos na kakilala, kaibigan. Ganun. May adjustment. May adjustment talaga. Ayun, yun lang sa akin. Ayun, nabanggit niyo yung about sa Adjustment. adjustment ng new environment, Oo. friendship. Friendship. Ayan. Ngayon, anong masasabi nyo? Hindi na siya ganun like ka-connected sa system. More on more self on na self talaga. talaga. Personal experience, personal thoughts. Parang, ano bang Tagalog na? Sa Tagalog ang how are you? Kamusta? Kamusta ka sa circle of friends mo? Parang bad influence ba sila? Good influence ba sila? Or Anong role mo? mid? Okay. Maganda yan. Oo, marami kayong Usapang friendship. usapang friendship. Ayan. Friendship. Parang gusto kong marinig dito yung Oo, yung talkative. talkative. Kasi diba, Oo. alam mo ba, since malapit nga lang yung chair namin. Since napaka-talkative po. Oo, ang lakas talaga ng Boses. Naabot sa likod. Nasa kabila na. Ma-activate talaga yung radar mo. God. Okay. Yung friendship namin, ma-describe ko na healthy naman yung friendship namin and good influence naman siya para sa akin. And ayun, Balanced diet, healthy. nagtutulungan kami sa lahat ng mga sitwasyon or kunyari may mga problema, ganun. Nandyan siya lagi sa tabi ko. Para sila sa maingay. Oo, maingay. Sobra talaga. Naabot sa Siya, likod. puro Nakasiguro. siya ang naririnig ko. May gusto ka bang i-shout out? I-mention dito. Shoutout kay- Shout out kay... Ay, Oo, Maraming salamat po. Okay. Napakadadaldal. Oo, talkative talaga sila eh. Ako naman,
personal thoughts ko about friendship. Ako talagang tipo ng tao na hindi talaga mahilig sa malaking group of friends. Pero since ngayong grade 12, meron akong big circle of friends. Parang, nasanay na ako na may big circle of friends ako, papasok ako sa classroom, mag-hi sila, ganyan. Parang, nabago na yung mindset ko about friendship. Pero, as time goes by, parang nare-realize ko na, like, hindi kailangan pa rin ng quantity sa friendship. Parang mas more on maganda quality talaga. Pipiliin mo yung makakasama mo kapag malungkot ka, masaya ka, galit ka, or something like that. Yeah. Oh, good talk. Sa akin naman, sa circle of friends ko ngayon, di ko kasi masasabi kung good influence ba sila or bad influence eh. Kasi, ayun, sobrang balance ba? Shoutout sa mga nakakilala sa akin dyan. Sa mga tinutukoy kong circle of friends. Kaya na nakakilala kung sino kayo, kung good or bad ba kayo. Kasi, alam mo yung may times na good influence, pero mas may time na bad influence. Pero hindi sila balance. Pero hindi sila balance. Medyo Parang ganun, pero 60-40. bias tayo. 6-7. Bias tayo eh. Tsaka parang nasabi ko yun kasi parang di naman, kasi wala naman talagang perfect na tao, di ba? Parang lalabas talaga yung mga ugali din talaga ng mga friends natin. Kaya kailangan talaga natin na na parang piliin talaga kung sino lang yung sasamahan at pipili natin maging kaibigan. Kasi yun talaga, time will tell na lang talaga kung sa huli ba na pagtagal nyo ng pagkakaibigan, kung magugustuhan nyo pa ba yung mga nilalabas nilang pag-ugali. Ayun. Ako input lang ako. Ang musician. Ang group of musicians ng section. I always believe that there's always room to grow. Hindi naman talaga tayo magiging good, hindi naman tayo magiging perfect. Most of the time, magkakamali tayo. Doon ako papasok sa friendship namin. Kailangan din kasi natin, as a friend, we need to be lifelong companions din kasi. Ayun, long term. Lifelong Mahal ko kayo. Mga companion. Ganda. Parang tinagad ko as part ng pagkakaibigan nyo. Oo, Sana. sana. Vow na eh. No? Parang baka di na magkahiwalay yan ha. Baka balik kayo sa grade 11. Grade 11. Ay, naku. Parang nahanap niyo na yung tao. Eto, dadako na tayo sa ano yung mabibigay niyong lasting na thought or message sa mga incoming STEM students or even SHS students. Good question. Siguro, una na ako. Yung mabibigay ko lang na sa mga viewers natin dyan, sa mga incoming senior high or sa mga grade 11 ngayon, siguro lagi nyo lang yung aim yung best nyo, lagi nyo lang galingan palagi. Tsaka huwag kayong masyadong magpapapressure sa mga sinasabi ng iba. So, ang maiwan ko lang naman is 3 words. Wow. Huwag kang tatamarin. Huwag kang tatamarin. Syempre, andun na yung maturity. Since, ayun, na tawag doon, iba na kasi yung senior high school kaysa sa junior high school eh. Syempre, Iba na yung level. oo, junior high school, syempre pag petiks ka since tawag doon, wala pang gano'n ka-pressure, hindi ka pa kasi hindi ka pa malapit sa college life nun eh. Syempre kapag grade 11 grade 12 ka, doon mo na may experience yung possible na may experience mo sa college. So ayun, huwag kang tatamarin. Oo. Entrance exam, review, oh my gosh. Tapos ayun na, application for college, exams, ayun. Okay. Kaya huwag kang tatamarin. Wag. So ayan, ayan. Para maganda ng ending yun, Oo, no? kaya nga eh. Ending na ba tayo? Huwag kang, 1, 2, 3, go. Huwag kang tatamarin. So ayan guys, thank you guys for watching and we hope na marami kayong natutunan and ayun, see you guys on our next podcast. Bye-bye!